Fantastic morning, everyone, and welcome to MTV. VP Marie talks to Vinci. A quick talk, real talk, and an inspiring night with iFern Nation. Let us welcome your hosts for tonight. iFern Diecast Car Club President and SFVP, Vinci Abella, together with our special mentor and host, Vice President for Operations, Marie Aranilla. Gusto niyo bang kwento? Yes. During my previous I do, di ba, business development, I do training. So, ang kaibahan lang kasi doon, mostly online. Kasi international siya eh. So, the audience is mostly online kasi magkakaiba kami ng oras. So, most of the time, ginagawa namin yan gabi. Kasi pag Canada, time is, baligtad tayo eh, di ba? Kasi po international company. Yeah, so okay. I came from 3 international companies before iFern. So I can say that iFern really is an answered prayer. Why? Because during the time, I'm not really looking for a job. Why? Kasi okay na ako eh. I handled network, I handled business development for Asia Pacific. Kaya lang sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mo? Ay, parang, bakit ganun? Ba't tinitempt mo ko? Sabi ko, pero, teka, local company? Okay, sino dito galing sa international company? Wala. Okay, usually, pag international company, don't go to local, di yan tatagal. So that's my mindset. And when I entered iFern, sabi ko, sige, try ko. Ay ko, my gosh, paano kumikita ang iFern dito sa Complan na to? So I thought, sabi ko, parang baka pipitsugin yung product, ganyan. Sabi ko. But when I joined iFern and I became part of the network, kasi I started here in iFern as customer service manager. Kasi ngayon ko na ng business development. Kasi sabi ko, pahinga na ako. Marami nang napayaman. Marami nang natulungan. However, sabi ko, sige, let's try. And then I found out when I became part of the business of the network, sabi ko, grabe ang quality ng product ni iFern. Hindi matatawaran. Sobra. Kasi ikaw, ang thinking mo, international, wow, imported. Pero pagdating dito, local, pero hindi, imported din pala. Naniniwala ko dyan, babe, sa diba? mentality ng galing international. Yeah. Ang hirap pong mag-recruit ng ng mga international networker Yes. na. Tapos kukumbinsi mo mag-local. Yes. Mataas Yes. yung pride nila talaga sa Yes. sa international. Kasi yun yung mindset pa tawag doon. Correct mo ko kasi yan. Yung mindset eh. When you join local, 2 to 3 years. Yung sinasabi niyo po kanina, 2 to 3 years. Pero when you join international, no, international yan eh. The standard, etc. So ikaw, sipin mo, di ba? But, when you dig in, tingnan mo kasi ano yung foundation ng company. That's I always say, there's no such thing as perfect company, right? Yes. Pero mas maganda yung kumpanya na everyday nag-i-improve. Yes. Everyday na nakikinig sa member, ano ba yung dapat gawin, ano ba yung dapat ayusin. And there's no such thing as perfect product. Yes. But there's product na talagang makakatulong sa'yo. Di ba? And there's no such thing as perfect compensation plan. But, do you know na sa tagal ko sa industriya, ito ang compensation plan na sobra magpakita. Magpakita ba tawag doon? So, this compensation plan is really one of the best. Yes. Not baka one of the best, but the best. Okay? This is the best compensation plan in the market. Yes. Okay? Only in iFern, yung trabahon mo nung panahon ni Kopong-Kopong, kikitain mo pa rin. In other company, you have to do it monthly. Yeah. Grabe po ang quota, VIP, no? Sa Yes. international company. Yes. Why? That's where underpricing kasi lumalabas eh. Tama. You need to, you need to get the quota every opo, month. correct. So, ang nagiging challenge mo dyan is underpricing. That's why it's very important for us, leaders, to orient and to teach our leaders, to teach our people, ano ba yung titingnan mo
So, di ba? There's no such thing as perfect company, but there's one company na para sa iyo. Yes. And that's, I believe, iFern. That's why you're here. Yes, correctly. Agree. Yeah, di ba? Since pag-uusapan po yung marketing plan, doon tayo dinala, no? Doon kami dinala ng topic as of now. Siguro maganda na rin mapag-usapan, VIP, na ano, no, na mas ma-appreciate ng iFern Nation at kung sino pa yung mga papasok pa or baka may mga bago pa na baka feeling mo mahirap yung compensation plan. Parang para sa akin, ito na yung pinakamadali sa lahat ng Sobrang, mahirap. believe me, sobrang dali. Kasi, May renewal ba kayo dito? of bows? Lagyan ko kaya yan? No, because dito lifetime ang membership, right? Yes. Saan may company lifetime ang membership? Wala na iFern. Eh, yung mga ano nga, VIP, yung mga grocery stores nga, eh, di ba? 1 year lang yung card. Oo. Di ba? Magre-renew ka. Oo. Pero dito, hindi. Yes. Diba? Totoo. So, you learn to appreciate the beauty of the compensation plan. Yes. Why? Yung compensation plan po ni iFern, talagang lalaki at lalaki ang income ninyo. Pag-aralan nyo siya, appreciate nyo siya. How much is your maintenance for per month? 500 pagka, hindi unilevel. Pagka unilevel, 1,750. Sinama pa yung 500 sa 1,750. O, di ba? Kargado na, VIP. Kargado na. Kasi VIP, syempre may mga kaibigan din ako sa mga international friends na kaibigan ko na nandito yung company nila sa Pilipinas. Minsan daw nangyayari, VIP, pagka nakakakwentuhan kami na, sample, ang cheque mo, 20,000. Eh, ang quota is 35,000. Kunyari sa level niya. Yeah. So, minsan, ang nangyayari, para makuha mo yung 20,000 na cheque mo, bibili ka ng produkto na 35,000. So, magkano talo mo? 15. Doon nagkakaroon ng underpricing. Kasi para lang makuha mo yung cheque mo, 'di ba? Parang isusugal mo na lang mabenta yung product ng mura para makuha mo siya. Which sa case ni iFern, never ko nararanasan yan. No, Totoo yun. Totoo yun. Di ba po? Kasi minsan dagdag din sa isipin yan, di ba? Yung, di ko kasi sinasabi pag magbenta, ha? Dapat talaga maging ugali na natin na, kumbaga kaya nga apat yung marketing plan, VIP, di ba? Retail, direct referral, team sales, unilevel. Actually, yun, dami pang ang bagong enhancement. Pero ang point is, minsan kasi, dahil nga ang laki ng quota, VIP, nakakalimutan mo na tuloy mag-recruit kasi ang habol mo, mabenta yung hawak mo. So parang ang ending, 100,000 cheque mo, pero ang talagang na-take home mo lang sa pamilya mo, 25,000. Diba? Tapos kailangan mong bumili ng extra room. Kung 2 bedroom ka, lilipat kang 3 bedroom, alam mo bakit? Yung isang room para saan? Sa stocks ng product mo, di kasi kasya eh. Diba? Natabunan ka na ng pang-maintenance. So, yun po ina-appreciate ko, VIP, dito kay iFern, no? Sa ginawa niyo po ni Sir Tom and Mama Madam Kim. Napaka-pro network. Ang gaan nung... What is 1,750? Sa totoo lang po, no? Ang gaan nung 1,750. Yes, agree. Kasi when you check, I'm not sure if you're familiar with other international company. Yes, they have a bigger qualification or maintenance. In my previous company, they're earning dollars. Dollars talaga. So, they have the dashboard, they are earning dollars. But, you have to maintain this amount and mind you during that time, ang pinakamura naming package, 29,000. Anong year yan, VIP? 20, mga 2015, ang ganyan. Ano na ako? Oo. 16 years Sa- old ako niya. Okay, 2015. Huwag na natin pag-usapan ng taon. Hindi, kidding aside, 2015. Pero I can close 76,000, 29,000. Why? International eh. Yabang ako eh. But, the product really works at the end of the day. Yun naman kasi ang importante, the product works. But how can I sell at 3,500 one product? Kasi sabi kong may tagline pa nga ako during that time that I want to develop an ordinary housewife with an extraordinary income. Tama. Di ba? How can you build or how can you develop an ordinary housewife with an extraordinary income kung ang pupunta sa bahay nyo ay bebenta niya 3,500? Pwede yun, VIP, ordinary wife with the extraordinary husband. Yun lang. Yun ang maghahanap tayo, di ba? So it's from... Mahirap yun. Yes. So I want you to dig in. I-check nyo.
Because sometimes nag-aano pa tayo eh. Parang, kikita ba talaga ako? Kasi yun yung doubt eh. Yes. And that's really normal. There's always doubt at the end of the day. But kung ikaw mismo is nagtatrabaho, nakikita mo, kasi ako ang nagpa-process ng commission. Every week, 12 million, 10 million, o sinong hindi kumikita? Grabe. Diba? So, this company, iFern, siya ang my best compensation plan. Yes! Ayan. Shout out Team Bahay. Palakpak naman dyan, mga Team Bahay. Kung naniniwala kayo na best compensation tayo. Diba? Type compensation. Marunong na ako mag-leads. Ayan. Anyway, VIP, no? So, ready na ba kayo sa mga questions? Meron pong 10 tanong, VIP, but of course, we can only answer a few. So, pipili ako ng 3, VIP, coming from the questions na sa social media. No? So, first question po, VIP, for you. And for me. Kasi ganito yan eh. When you join network marketing, they say, mag-join ka dito, magiging milyonaryo ka. Pero hindi naman alam kung paano magiging milyonaryo. Diba? But in iFern, we have the standard kasi. We have the standard of professionalism, integrity, we have the commitment. Yes. So, yung standard na siniset mo, it's very important para mag-differ ka or maiba ka dun sa ibang networking company. Yes. And we do not just focus on the income. We do not just focus on the money. Ano yung ginagawa natin ngayon? Yes. Nagte-training tayo. Leadership Because we focus on building leaders. Yes. And that's one of the standard na siniset natin. We build professional network builders. Yes. And that's very, sorry okay lang ba yun? English? It's okay. It's okay. So, parang it's okay lang sa'yo eh, no? So, yun po. So, it's very important that kasi in iFern, we just focus on the money eh. Yes. We focus on building these leaders na makakapagbigay ng legacy sa future. Yes. Diba? That's what kung ano yung kaibahan ng iFern Yes. sa ibang network marketing company. Kasi yung culture na sineset ninyo, yung standard na sineset ninyo, yun yung culture na meron kay iFern. And yun yung importante. Yes. Agree po. Sa akin naman po, VIP, siguro dagdag ko doon, no, yung different, no, sa ibang kumpanya kumpara kay iFern po. Siguro, VIP, napapansin ko kasi, si Sir Tom, pansin niyo si Sir Tom, kinakausap niya yung mga anak natin. Napapansin niyo ba yun? Sino nakakapansin nun? Si Sir Tom na kumakausap sa mga bata. Ayan, sample sila Manuel. Sila Madam Kim, ginugroom yung mga babae na bata din, mga anak ng mini ladies. VIP, isa po sa nakita ko dito, yung Chinese culture po ba? Hindi ko po kasi alam anong tawag doon. Pero pansin ko po sa owners natin, no, with Sir Tom and Madam Kim, makikita mo talaga yung totoong sinasabi na building legacy na kinakwento po ninyo. Kasi bata pa lang, gusto po ni Sir Tom, di ba sa ibang kumpanya, pag may bata magulo, ayaw nila yun. Palabasin yan, di ba? Doon yun muna yan kasi nakaka-distract. Dito hindi. Ikaw ba aawatin ni Sir tsaka ni Madam? Hindi, hayaan mo lang sila dyan. Kasi ang pansin ko, gusto nila na nasusok, naririnig ng mga bata yung pinag-uusapan. Katulad po nung anak po ni Apmel, tsaka ni Alex, si JD. Pag may PD meeting po, di ba? Napapansin ko po, pumupunta po yung anak po nila. Yeah. Para masok. Yeah. And mas gusto po nila, Sir Tom, yung ganun. And I think, mukha siyang maliit na bagay. Parang, grabe naman, ano ba naman ibig... Kala mo siya maliit. Pero kasi if really want to achieve the 1 million millionaires, ngayon ko naintindihan kung ba't ginagawa ni Sir Tom and Madam Kim. Kasi, totoo naman po eh, ba? Hindi naman tayo sa nagpapakaano. Pero, ako, di ko po alam, Bip, kung buhay pa ako dun. Di ba? Sino dito yung tingin mo, buhay ka pa sa 1 million millionaires? We don't know. Si Manuel, baka maabutan ni Manuel. No? Pero 90 plus years old na siya siguro nun. No? Pero yun, Bip, sa akin, mahalaga yung ganong culture. Kasi minsan po, syempre ako, as kunyari po, networker, full-blooded networker, kaya kong kumita po ng pera. Kaya kong kumita ng malaki sa networking. Especially po kay iFern. Pero, kung saan ko dadalhin yung mga anak ko at ano yung mindset na ibibigay ko sa kanila, dun wala akong alam. So, para sa akin po, one of the culture that I like about this company is hindi talaga pong ito yung totoo na passing on the generation to generation. Na parang ako po, VIP, hindi ako natatakot. Kasi po yung anak ko po, VIP, medyo may, ano pa doon, yung, na-jumble niya yung words. Ano? Reflection? Ano?
Reflection ng tatay. Dyslexia. Dyslexic yung ano ko, Vip. So, pagka-written, natataranta po siya. Minsan pag-exam, naiiyak siya. Pero po pag oral, pag recitation, nanalo nga po Vip ng, ng oratorical contest. So, syempre, ikaw bilang tatay, di ba, minsan mag-worry ka na, hala, anong gagawin ko sa anak ko paglaki nito? Pero, because of, nakikita ko kung paano magpalaki si Sir Tom and Mama Madam Kim ng family at saka paano in-involve sa business, nawala yung takot ko na ganun. Na parang, okay lang, may iPhone. Kayang-kaya ni Sia. Kung iPhone, kaya ng anak ko yan. Yes, Parang agree. ganun. Yeah. Actually, gusto ko lang ding i-share. Di ba, ako hindi naman ako networker eh. I'm part of the corporate team. I've been in the industry for how many years? Siyempre, ako, naging boss ko, puro international. Dito ko lang talaga naranasan that I am treated like a family. Yes. Hindi po ako ibang tao kay sir, Yes. kay madam, hindi ako ibang tao. Saan ka nakakita ng boss na siya pang mangungulit sa'yo para mag-leave? Tama eh, no? It's the family. It's the culture of having a family, di ba, within the organization. Yes. Na pagpasok mo, kung magkasakit man ako, hindi ako kakabahan because there's iPhone. Yes. Di ba? So, it's a very different talaga. Kasi when it comes to the network side naman, I believe kasi the standard na kini-create natin is really building a long-term and sustainable business for everyone. Kaya nyo sinasabi that your children is secured. Yes. Because that's what we're doing. We're building a sustainable and long-term business Yes. for your family. Ayun. So, ayun yung sagot ko doon, Bip. Ako, alam mo kung Tagalog to? Kaya ko pa mag-isip ng mga 3-4 pa eh. Pero English kasi, kaya isa lang. Alam nyo, normal yan. Di ba? Normal kasi na maraming excuses. Yes. Pero, dun papasok yung pagiging leader mo. Dun mo ire-reset yung standard. Tama. Kasi normal ang excuses eh. Lagi naman tayong may excuses. Laging may dahilan. Hindi ako nakapunta kasi nadulas ako. Hindi ako nakapunta kasi umalis yung mag-aalaga sa anak ko. Maraming excuses. Pero, responsibilidad mo bilang leader na i-reset mo ang standard. Makinig ka, okay lang yan. Makinig ka kung ano man yung excuses niya. Kasi para lang maramdaman niya na nakikinig ka kung ano man yung reasons niya. Yes. Okay? Kampi muna kayo po, di ba? Yes. Pero at the end of the day, when you set the standard, yun na dapat yung masusunod. Yes. Kasi always remember, kung ano po yung sineset nyo na standard, yun ang nagiging culture ng team. Yes. Kung lagi mong pinapayagan yung excuses sa team, kultura na yan. Yes. Everyday na lang, pag magpapatawag ka ng meeting, may excuses. Yes. So it's your choice. Tama. So normal po yan. Nararanasan niyo ba yung pag ini-invite niyo sa Sizzle, may dahilan? Nung dati, linggo Sizzle, church. Nung Sabado Sizzle, church pa din. Laba. Kaya wala na talaga. Anong araw ba talaga dapat ng Yeah. Sizzle? Sorry, kasalanan pa pala namin yung araw ng season. So nararanasan niyo yan? Sige, nararanasan niyo rin yung pag may mga training. Kaya ganito, ang hirap bitbitin. Diba? Ito malupit. Hindi umaattend ng training, hindi umaattend ng mga workshop, hindi umaattend ng ganito, pansinin nyo, sila pa yung mas mareklamo. Napapansin nyo yun? Kung sino pa yung hindi present, sila pa... Ulitin ko daw, Pip. Lakas mo daw, lakas. Diba? Hi guys, I'm speaking in behalf of these people. Ha? Don't quote me. Grabe, Pip, no? Minsan, kung sino pa yung hindi umaattend, kung sino pa yung laging wala, sila pa yung mareklamo. O, parang gato, sample lang kita, ha? Sample. Nung okay lahat, maayos pa yung last year po, yung nagkaroon tayo ng system. Nung okay lahat, wala ka naririnig. Nung kinukulit mo siya, umattend, busy siya. Ito malupit. Nagkaroon ng system. Immigration. Nung nagkaroon ng migration, sino yung pinakamaraming tanong? Sila. Di ba? Alam mo ba't marami silang tanong? Kasi wala sila dun eh. Kasi kung nandun sila, narinig nila yung sagot. Do you get the point? So, para sa akin, normal talaga na minsan or madalas, yung maraming reklamo, sila yung kasi wala. So, how do we handle this kind of people? Tama po si Miss Marie doon. Agree ako doon. Setting the standard. Ako po hindi ako perfect. Again and again. Kahit na nasa
Vinci Talks na ako at responsibilidad ko tong every Monday. Hindi po to biro bip tong commitment na to. 'Di ba? Kasi pwede ako mamamprobinsya din po ako. 'Di ba? Kailangan ko din mag-network. Pero committing to this kind of hindi po siya madali. Pero hindi po ibig sabihin na nandito ako sa stage at ako yung nandito, kayo nandyan. Ay, perfecto na po ako. May moment na magkakamali pa din ako. May mga bagay din po ako, VIP, na hindi ko rin nasaset yung standard. Kaya nga ako lagi napapagalitan ni Sir Tom. Pag may sasabihin ako sa kanya, paano i-adjust, ang balik ako din eh. Eh, ikaw sinimulan mong ganyan eh. No? So, doon ko rin naintindihan na tama eh. Ako din naman yung may kasalanan eh. Kung bakit ganyan din yung ugali ng mga tao na handle ko before. Tama kasi marami rin po umalis sa akin eh. Diba? Ng mga tao kasi, yun yung kulturang sinet ko sa kanila. Pero kung simula pa lang, sample, unahan kita. Alam ko part-time ka. Pero tandaan mo, family package nilabas mo. Gusto kitang makabawi. And the only way para makabawi ka is mabigyan natin to ng kahit pa paanong oras. And part dyan, yung ma-equip ka. Kasi baka mamaya may prospect ka na, nandyan na, nasanay ka na ako palagi. Kung hihintayin mo pa ako, baka mamaya bukas makalawa, na-invite na yun ng iba, nakausap ng iba, nag-member pa sa iba. So mas gugustuhin ko na kahit pa paano, may knowledge ka. Kaya okay lang ba maka-attend ka ng ganito? Maka-attend ka ng ganyan. Okay lang ba attend kang Sizzle? Minsan, nag-family package, di ba awardee siya agad? Ayoko naman masayang yung pera mo. Gusto ko naman na, kumbaga, yung worth ng value ng family package mo or corporate package mo, kasama dyan is maa-awardan ka kaagad. Sana wag ka naman payag na tatawagin ka sa stage tapos wala ka doon. Sayang ma-maximize sana. Nagigets niyo yung point? Ngayon, kung hindi pa rin siya sumasang-ayon dun sa mga sinabi mo, hindi ba na problema? Tama, ang sinasabi lang ni Miss Marie, dapat may expectations. Kung siya may expectation siya kay iFern, dito tayo nagkakamali. Pati ako. Aminado ako. Kung siya may expectation siya kay iFern na yayaman siya, dapat tayo may expectations din sa kanya sa commitment na ibibigay niya. Tama? It takes two to tango. Both ways dapat. Yes, kasi you need to lead by example. Kasi kung sila maraming excuses tapos nakikisang-ayon ka, you're not leading by example. Yes, correct. So, at least lead by example because the tone or na yung kung ano yung culture, kung ano yung standard na sineset mo sa team mo, yun yung nagiging culture. If you tolerate this, eventually, yun na yung magiging culture ng team. Correct. Diba? So, it's very important. I agree with you. Parang, it's a commitment. We're partners at the end of the day. Yes. We're partners. We're business partners. Siyempre, meron bang mag-partner kahit sa sayaw, di ba dapat dalawa kayo? Yes. Hindi naman pwedeng isa lang. Hindi na partner yun. Solo na yun. Di ba? So, importante po yun. Tsaka doon po papasok yung art, VIP, no? Yung art ng network. 'Di ba? Kasi pag may tanong po VIP, hindi ko na nasama dito eh. Sabi niya sa akin, what is networking for me? Yeah. So for me, kung bibiyakin yung networking sa Tagalog, ang networking is yung abilidad mong mapasunod yung tao na hindi mo siya binabayaran. Kasi ang networking, 'di ba, magkakaroon ka ng grupo, 'di ba? Lalaki yung network mo, magkakaroon ka ng community. Question, binabayaran mo ba yung mga tao? Tama. Ang diferensya natin sa negosyo nila Henry C, nila Gokong Wei, nila Lucio Tan, 'di ba parang network din sila? Sample ito si SM. Si Henry C ang owner. Meron siyang BDO, meron siyang SMDC, meron siyang SM Bonus, at kung ano-ano pa. Bakit ang dami niya rin tao, di ba? Bakit sumusunod ang tao sa kanya? Kasi dahil boss siya, anong ginagawa niya? Papasweldo siya. Tama, kaya kahit ayaw mo sumunod, kailangan mo sumunod. Bakit? May sweldo ka eh. Sa iFern, ganun din. Magkakaroon ka ng tao. Magkagawa ka ng event, kailangan na lang umattend. Gagawa ka ng mga pakulo, kailangan na lang sumunod. The only difference is, hindi mo sila kasi pabayaran. So, hindi ka nila boss. Diyan papasok yung art of leadership mo ngayon. Yes. The ability to make them follow without you paying them. So, doon tayo ngayon mag-grow. Nung pag binayak mo para sa akin, yun yung ibig sabihin eh. Paano mo papasunod tong mga to? Diba? Or will lead this team nang wala kang mabayaran. Agree. Kasi, whatever they see in you as a leader, yun yung tutularan nila eh. Yes. Parang sa mga anak nyo sa bahay, kung nakikita nila na araw-araw kayo nag-aaway, akala nila normal na yun. Yeah. Kasi yun yung sinet nyo na standard sa bahay. But in network marketing kasi, ang thinking kasi nila, when you do multi-level marketing or network marketing, ang success, perang binibigay lang na ganun. Yes. No, it's not. Kasi pinaghihirapan yan eh. That's why it's very important na when you join this kind of business, ready ka. Strong ka, yung commitment mo nandyan. Sabi nga ni Vinci, hindi ka naman binabayaran eh. Pero kumikita ka. Why? Kasi nagtatrabaho ka eh. Yes. So do not ever tell people that when you join, na wala kang gagawin, Yayaman ka. Tama, di ba? yayaman ka.
Kasi, that's absurd. Hindi po talaga yon. Doon kayo masasabihan na niloloko nyo lang ako, hindi yan totoo. Kasi you need to be transparent. Why? Life and death. Minsan life savings niya to. Yes. Diba? Yung po Hindi- yung sabi niyo, Bip, kanina, behind the numbers Yeah. are stories. Are stories. Yung mga buhay na nabago nyo, yung mga pamilya na umasa sa inyo. We're not just talking about sales here. We're talking of families na nabago ang buhay because of the business na binigay ninyo. Yes. Okay? Ayan. Guys, are you learning? Nag-enjoy ba? Nakakatawa. Hi, iFern Nation! Nagustuhan niyo ba ang latest episode ng MTV? If yes, don't forget to like, comment, subscribe, and join MTV every week to fill your Mondays with winning ways.